Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang paulit-ulit na lang ang kwento ng buhay mo? May gusto kang kausapin pero hindi mo ginagawa. May proyekto kang gustong simulan pero palagi mong ipinagpapabukas. May mahalagang desisyon kang dapat gawin pero tila naninigas ang buong katawan mo. At pagkatapos, sisisihin mo ang iyong sarili. Sasabihin mo sa harap ng salamin na ikaw ay mahina, isang duwag o sadyang walang paninindigan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na wala sa mga iyan ang totoo? Paano kung ang tunay na problema ay hindi ikaw, kundi isang bagay na kumokontrol sa iyo nang hindi mo namamalayan? Noong taong 1645, tinapos ni Miyamoto Musashi ang pagsulat sa Aklat ng Limang Singsing sa loob ng isang kuweba. Sa kanyang buhay, lumaban siya sa mahigit 60 tunggalian at hindi kailanman natalo. Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang channel na ito, alam mong hindi siya nanalo dahil lang siya ang pinakamalakas. Nanalo siya dahil may naintindihan siya tungkol sa takot na 99% ng mga tao ay hindi kailanman mauunawaan. Natuklasan niya na ang takot ay hindi mo kaaway. Ang takot ay isang kulungan at ikaw na nakaupo sa loob nito ay nag-iisip na ang mga rehas ay bahagi na ng iyong pagkatao. Ngayong araw, malalaman mo kung paano winakasan ni Musashi ang siklong ito at higit sa lahat, kung paano mo rin ito magagawa simula ngayon. Pero kailangan kitang aminin, ang daan na ipapakita ko sa iyo ay hindi madali. Kakailanganin mong tingnan ang mga bagay sa loob mo na maaaring buong buhay mo nang iniiwasan. Isipin mo ang buhay ni Musashi, isang lalaking nabuhay sa pagitan ng buhay at kamatayan sa bawat sandali. Para sa kanya, ang pag-aalinlangan ay katumbas ng kamatayan. Sa modernong mundo, maaaring hindi tayo humaharap sa matatalas na espada. Ngunit ang ating mga takot ay kasing bagsik pa rin. Ang takot na mapahiya, ang takot na mabigo, o ang takot na mawala ang kung anong meron tayo ngayon. Madalas nating isipin na ang mga taong matapang ay hindi nakakaramdam ng takot. Malaking pagkakamali ito. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pag-unawa na may mas mahalaga pa kaysa rito. Si Musashi ay hindi naging matapang dahil manhid siya. Naging matapang siya dahil naintindihan niya ang mekanismo ng kanyang isipan. Sa loob ng maraming taon, maaaring naniniwala ka na ang iyong pag-aalinlangan ay isang depekto sa iyong karakter, na siguro ay ipinanganak ka lang talagang ganyan. Ngunit ang totoo, ang iyong isipan ay sinusubukan ka lang protektahan. Ang problema ay ang paraan ng pagprotekta nito ay unti-unti ka namang pinapatay sa loob ng isang buhay na walang pagbabago. Ang bawat pagkakataon na pinalampas mo, ang bawat salita na hindi mo nabigkas, at ang bawat pangarap na itinago mo na lang sa baul ay mga rehas na idinaragdag mo sa iyong sariling kulungan. Ngunit ang susi ay nasa iyong mga kamay na. Simula pa noong una, kailangan mo lang matutunang gamitin ito. Ang karunungan ni Musashi ay hindi lamang para sa mga samurai noong unang panahon. Ito ay isang gabay para sa sinumang nagnanais na mabuhay ng may tunay na kalayaan sa kasalukuyan. Handa ka na bang harapin ang katotohanan sa likod ng iyong mga pag-aalinlangan? Dahil ang unang hakbang para makalabas sa kulungan ay ang pag-amin na ikaw ay kasalukuyang nakakulong. At ang kulungang ito, kahit gaano pa ito katibay tingnan, ay gawa lamang sa mga kaisipang maaari nating baguhin. Paano nga ba nabuo ang siklong ito na tila hindi mo matakasan? May isang partikular na proseso na nangyayari sa iyong isip tuwing ikaw ay nahaharap sa isang pagsubok. Kung hindi mo ito maiintindihan,
mananatili kang biktima nito habang buhay. Pero kung hihimayin natin ito, makikita mo kung gaano ito kadaling wasakin. Tinukoy ni Musashi na ang karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakakulong sa tinatawag niyang Shin no Mi. Ito ang landas ng nag-aalinlangang isipan. Ang landas na ito ay gumagana sa isang perpektong siklo na nagpapanatili sa iyo na habang buhay na nakatigil. Hindi ito isang random na pangyayari. Ito ay isang mekanismo na may 6 na malinaw na hakbang. Ang unang hakbang ay ang tinatawag nating udyok o impulse. May gusto kang gawin, baguhin o pagpasyahan. Ang udyok na ito ay malinaw, malinis at direkta. Ito ang boses sa loob mo na nagsasabing, ngayon na ang oras para simulan ang negosyong iyon o kailangan ko nang tapusin ang relasyong ito. Sa sandaling ito, nararamdaman mo ang init ng inspirasyon. Ngunit agad nasusunod ang ikalawang hakbang, ang pag-usbong ng takot. Hindi ito ang halatang takot sa kamatayan o pisikal na sakit. Ito ay isang banayad at halos hindi nakikitang takot. Bulong ng iyong isip, paano kung magkamali ako? Paano kung pagsisihan ko ito? Paano kung husgahan ako ng ibang tao? Ang takot na ito ay parang isang manipis na ulap na dahan-dahang lumalambong sa iyong malinaw na layunin. Dito na tayo papasok sa ikatlong hakbang, ang pakikipagnegosasyon. Ito ang pinakamapanganib na bahagi dahil mukha itong matalino. Sasabihin mo sa iyong sarili, maghihintay muna ako ng tamang pagkakataon, maghahanda muna ako ng mas mabuti, pag-iisipan ko muna itong mabuti. Ang pakikipagnegosasyon ay tila rasyonal, ngunit ang totoo, ito ay ang takot lamang na bumibili ng oras. Ninanakaw nito ang momentum ng iyong unang udyok. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagpapaliban o postponement. At sa sandaling ipagpaliban mo ang desisyon, makakaramdam ka ng agarang ginhawa. Ang bigat ng takot ay biglang nawawala. Ang iyong utak ay binibigyang kahulugan ito bilang isang tagumpay. Nakatakas ako sa panganib. Ginagantimpalaan ka ng iyong biology ng isang dosis ng ginhawa na lalong nagpapatibay sa ugali ng hindi pagkilos. Subalit, ang ginhawang ito ay panandalian lamang dahil ang ikalimang hakbang ay ang pagpasok ng matinding sisi o guilt. Pagkalipas ng ilang oras o sa susunod na araw, titingin ka sa likod at iisipin, bakit hindi ko ginawa? Napakahina ko talaga. Ang sising ito ay unti-unting kumakain sa iyong pagkatao, ngunit hindi ito sapat na malakas para pakilusin ka. Sa katunayan, ang sisi ay hindi sumisira sa siklo. Pinapakain pa nga nito ito. Dahil ngayon, may daladala ka ng mas mabigat na emosyonal na bagahe na lalong nagpapahirap sa susunod na desisyon. Sa huli, ang ika-6 na hakbang, ang siklo ay magsisimulang muli. Sa susunod na kailangan mong magpasya, daladala mo na ang bigat ng huling pagkakataon na nabigo ka. Ang takot mo ngayon ay doble na. Takot sa hindi alam at takot na mabigo muli gaya ng dati. Si Lucas, ang negosyanteng nabanggit ko kanina, ay nabuhay sa siklong ito sa loob ng maraming taon. Sa bawat oras na ipinagpaliban niya ang isang desisyon, lalong lumalakas ang kadena. Sa bawat oras na sinisi niya ang sarili, lalong naging mahirap ang kumilos sa susunod na pagkakataon. Hanggang sa naintindihan niya ang itinuro ni Musashi, hindi mo winawakasan ang siklo sa pamamagitan ng pakikipag-away sa takot. Winawakasan mo ito sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong relasyon dito. Ngunit bago ko ipakita sa iyo kung paano, kailangan mong maunawaan kung bakit napakalakas ng siklong ito. At ang sagot ay nasa loob ng iyong bungo. Ang iyong primitibong utak
Ang bahagi na nabuo milyon-milyong taon na ang nakalilipas upang panatilihin kang buhay sa kagubatan ay hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng isang leon at ng isang mahirap na pag-uusap. Para sa iyong utak, ang emosyonal na kawalang ginhawa ay isang tunay na banta sa buhay. Ang numero unong trabaho ng iyong primitibong utak ay panatilihin kang buhay. Hindi nito trabaho ang pasayahin ka. Hindi nito trabaho ang gawin kang matagumpay. Ang tanging layunin nito ay ang kaligtasan. At ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay ang manatili sa pamilyar na zona. Dahil ang pamilyar na lugar ay hindi ka panapatay hanggang sa sandaling ito. Kaya tuwing susubukan mong gumawa ng bago, may mga alarmang tumutunog sa loob mo. Ang problema ay gumagamit ang iyong utak ng isang software mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas upang lutasin ang mga problema ng modernong mundo. Ang hindi pagtawag sa telepono ay hindi nakamamatay ngayon, ngunit maaari nitong sirain ang iyong kinabukasan sa loob ng 6 na buwan. Natuklasan ng mga siyentipiko sa Stanford University na ang ating amigdala ay aktibo sa parehong paraan kapag tayo ay sasalakayin ng hayop at kapag tayo ay magbibigay ng isang mahalagang presentasyon. Para sa iyong primitibong utak, ang kahihiyang panlipunan ay katumbas ng kamatayan. Ito ang eksaktong natuklasan ni Lucas. Hindi siya mahina. Normal lang siya. Ginagawa lang ng kanyang utak ang programang itinakda rito. Ang protektahan siya mula sa hindi alam. Ngunit alam ni Musashi na ang pag-unawa sa problema ay hindi sapat. Kailangan mo ng daan palabas. At ang landas na iyon ay nagsisimula sa isang konsepto na tinawag ni Musashi na Mushin, ang isipang walang isip. Ngunit huwag kang malilinlang sa makataong pangalan nito. Hindi ito isang abstract na filosofiya. Ito ay isang teknik sa pakikipaglaban na maaaring magligtas sa iyong buhay sa gitna ng kaguluhan. Isipin mong nasa gitna ka ng isang laban kung saan ang nakataya ay ang iyong buhay. Hawak mo ang iyong espada. Nakatayo ang iyong kalaban sa harap mo. Isang maling galaw at tapos ka na. Sa sandaling iyon, ang papatay sa iyo ay hindi ang espada ng kalaban, kundi ang sarili mong isipan. Dahil kung hihinto ka para mag-isip, dapat ba akong umatake ngayon? Paano kung salagin niya ito? Paano kung magkamali ako? Patay ka na. Ang pag-aalinlangan ang siyang pumapatay. Si Musashi ay sumabak sa kanyang unang tunggalian sa edad na 13. Napatay niya ang isang matanda at bihasang samurai. Paano? Dahil hindi siya nag-alinlangan. Habang ang kanyang kalaban ay nagkakalkula pa, si Musashi ay kumilos na. Sa sumunod na 60 laban, naulit ang pattern na ito. Ang kanyang mga kalaban ay teknikal na mahuhusay. Alam nila ang bawat forma at bawat estratehiya. Ngunit pagdating sa labanan, nag-aalinlangan sila. At ang kanilang pag-aalinlangan ay lumilikha ng isang window na kalahating segundo lang ang haba. At sa maliit na pagkakataong iyon, tinalo sila ni Musashi. Nagtanto niya ang isang malalim na katotohanan. Ang isipang sobrang nag-iisip ay ang isipang natatalo. Sa sandali ng pagkilos, kailangan mong maging ganap na naroroon, walang laman na kaisipan at malaya sa takot. Ito ang Mushin, ang isipan na hindi kumakapit sa anuman. Ang isipan na hindi nakikipagnegosasyon, hindi nagkakalkula at hindi nag-aalinlangan. Ang isipan na simpleng kumikilos lang. Ngunit huwag kang magkakamali. Hindi ko sinasabing gumawa ka ng mga pabigla-biglang desisyon batay lamang sa iyong nararamdaman. Ang sinasabi ko ay ito. Kung alam mo na kung ano ang kailangang gawin, gawin mo na lang ito. Narito ang hindi sinasabi ng iba sa iyo. Ang Mushin ay hindi isang bagay na makakamit mo sa pamamagitan
ng pagmumuni-muni sa loob ng isang kuweba sa loob ng 20 taon. Ang Mushin ay isang bagay na sinasanay at ang pagsasanay ay nagsisimula sa isang partikular na gawain na ginamit ni Musashi araw-araw. Inilapat ito ni Lucas sa kanyang buhay sa sumusunod na paraan. Tinukoy niya ang 3 desisyon na buwan-buwanan niyang ipinagpapaliban. 3 desisyon na alam niyang kailangan niyang gawin, ngunit ang takot ay nagpapatigil sa kanya sa bawat pagkakataon. Unang desisyon, sibakin ang isang empleyado na halatang hindi ginagawa ng maayos ang trabaho pero kaibigan niya. Ikalawang desisyon, tapusin ang isang relasyon na emosyonal na nakakaubos sa kanya. Ikatlong desisyon, tawagan ang isang investor at gumawa ng isang malaking hiling na maaaring magpabago sa kanyang negosyo, ngunit maaari ring magresulta sa isang nakakahiyang pagtanggi. Narito ang ginawa niya. Hindi niya sinubukang kumpinsihin ang sarili na hindi siya natatakot. Hindi siya nagbigay ng mga positibong salita sa harap ng salamin. Hindi siya naghintay hanggang sa pakiramdam niya ay handa na siya. Inilapat niya ang tinawag ni Musashi na Ken no Sen, ang pagkuha ng inisyatiba bago pa magkaroon ng oras ang isip na makialam. Noong Lunes ng umaga sa ganap na 8, bago pa mag-check ng email, bago uminom ng kape, bago gumawa ng anupaman, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang empleyado. Kailangan nating mag-usap mamayang 10:00 ng umaga. Hindi siya nag-isip, hindi siya nagplano, hindi siya nag-ensayo. Simpleng kumilos lang siya at narito ang nangyari. Sa loob ng unang 2 segundo pagkatapos ibaba ang telepono, sumabog ang takot. Ano ang ginawa mo? Sana naghintay ka muna. Sana naghanda ka ng mas mabuti. Ngunit may isang fundamental na bagay na nagbago. Ang aksyon ay nagawa na. Huli nang dumating ang takot, at ang takot na huli ay isang takot na walang kapangyarihan. Nangyari ang pag-uusap noong 10:00 ng umaga. Masakit ba ito? Sobra? Mahirap ba ito? Oo. Ngunit natapos ito. At sa sandaling natapos ito, naramdaman ni Lucas ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihan na kontrolin ang iba, kundi ang kapangyarihan na kumilos sa gitna ng takot nang hindi naghihintay na mawala muna ito. Martes, 2 desisyon, ang relasyon. Ito ay mas mahirap dahil mas maraming emosyon at kasaysayan ang sangkot. Agad na nagsimulang makipagnegosasyon ang kanyang isip. Maghintay ka pa ng 1 linggo. Tingnan mo kung bubuti pa. Ngunit natutunan na ni Lucas na kilalanin ang boses ng negosasyon. Alam niya na ang negosasyon ay takot lamang na nakasuot ng damit ng katwiran. Inilapat niya ang parehong prinsipyo. Noong 7 ng gabi, dumating siya sa bahay, naupo sa harap ng tao at sinabing, "Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa atin." Walang paghahanda, walang ensayo, inisyatiba lang. Ang pag-uusap ay masakit. May mga luha. Ngunit hindi siya umatras dahil naintindihan niya ang isang esensyal na itinuro ni Musashi. Ang hirap ng pagkilos ay matindi, ngunit mabilis na lumilipas. Ang hirap ng hindi pagkilos ay talamak at tumatagal habang buhay. Miyerkules, 3 desisyon, ang tawag sa investor. Ito ang pinakanakakatakot. Kinuha ni Lucas ang telepono. Habang nagriring ito, inuulit niya sa kanyang sarili ang mantra na isinulat ni Musashi. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng buhay na samurai at patay na samurai ay ang isa ay kumilos at ang isa ay nag-alinlangan. Sumagot ang investor. Ginawa ni Lucas ang hiling ng direkta nang walang paligoy-ligoy. Ang sagot? Isang malaking hindi. Ngunit narito ang natuklasan ni Lucas. Ang sakit ng pagtanggi ay tumagal lamang ng mga 30 minuto.
At pagkatapos ay lumipas na ito ng tuluyan. At ang natira ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang oo. Ang katiyakan na kaya niyang mabuhay kahit makatanggap ng hindi. Ang bawat pagkilos na ito ay nagpapakita na ang takot ay nawawalan ng lakas kapag hindi mo ito binibigyan ng oras na magsalita. Kapag ang pagkilos ay naging kasing bilis ng paghinga, doon mo sisimulang maramdaman ang tunay na kalayaan. Isinulat ni Musashi sa Aklat ng Limang Singsing ang isang bagay na nagpapalito sa maraming tao. Maging pamilyar sa kamatayan araw-araw. Kapag nababasa ito ng mga tao, iniisip nila na ito ay isang madilim, nakakadepres o negatibong kaisipan. Ngunit hindi ito ganoon. Ito ang pinakapraktikal at pinakamakapangyarihang teknik na umiiral para wasakin ang siklo ng takot. Gumagana ito sa ganitong paraan. Natatakot ang iyong utak sa hindi alam dahil ang hindi alam ay nangangahulugan ng potensyal na panganib. Ngunit sa sandaling ang isang bagay ay tumigil sa pagiging hindi alam, tumitigil din ito sa pagiging nakakatakot. Nagmuni-muni si Musashi sa kanyang sariling kamatayan sa bawat solong araw. Hindi dahil gusto niyang mamatay, kundi dahil gusto niyang alisin ang takot sa kamatayan bilang isang hadlang sa kanyang mga desisyon. Kung tinanggap mo na ikaw ay mamamatay, kung naging pamilyar ka na sa ideyang ito, wala na itong kapangyarihan sa iyo. At ang prinsipyong ito ay magagamit sa anumang uri ng takot. Takot sa pagtanggi, maging pamilyar sa pagtanggi. Takot sa pagkabigo, maging pamilyar sa pagkabigo. Takot sa kahihiyan, maging pamilyar sa kahihiyan. Paano? Sa pamamagitan ng sadyang paglalantad sa iyong sarili sa mga bagay na kinatatakutan mo, hindi para magdusa, kundi para sanayin ang iyong nervous system na maunawaan na ang mga bagay na ito ay hindi makakapatay sa iyo. Isang mananaliksik ng neuroplasticity sa Harvard University na nag-aral ng therapeutic exposure sa loob ng 14 na taon, ang nagpaliwanag na kapag paulit-ulit mong inilantad ang iyong sarili sa isang nakakatakot na sitwasyon nang walang masamang mangyayari, natututunan ng amigdala na ang sitwasyong iyon ay hindi mapanganib. Pagkatapos ng humigit kumulang 10 hanggang 15 beses na pagsubok, ang tugon ng takot ay bumababa ng hanggang 70%. Hindi mo inaalis ang takot. Muling pinoprograma mo lang ang iyong utak na huwag mag-react dito. Dito nagsimula ang isang eksperimento para kay Lucas. Sa loob ng 30 araw, gagawa siya ng isang bagay na nagpaparamdam sa kanya ng kawalang ginhawa araw-araw. Hindi malalaking bagay, kundi maliliit ngunit tiyak na gawain. Unang araw, humingi siya ng diskwento sa kanyang kape. Isang bagay na hinding-hindi niya gagawin dahil natatakot siyang magmukhang kuripot. Ikalawang araw, kinausap niya ang isang estranghero sa loob ng elevator. Isang bagay na palagi niyang iniwasan dahil sa anxiety. Ikatlong araw, nag-post siya ng isang kontrobersyal na opinyon sa social media. Isang bagay na palagi niyang pinipigilan dahil sa takot na mahusgahan. Bawat araw, isang maliit na pagharap sa kawalang ginhawa. At bawat araw, may isang kamangha-manghang bagay na nangyayari. Nakakaligtas siya. Hindi lang siya nakakaligtas, na-realize niya na ang takot na iniisip niya ay palaging 10 beses na mas malaki kaysa sa realidad. Ang tindero ng kape ay nagsabi ng hindi sa diskwento. Ano ngayon? Ang tao sa elevator ay sumagot ng matipid. Ano ngayon? Ang ilang followers ay bumatikos sa kanya online. Ano ngayon? Walang sakunang nangyari. At habang mas inilalantad niya ang kanyang sarili, mas naiintindihan ng kanyang utak na ang kawalang ginhawa ay hindi panganib. Sa ika-15 araw,
May isang bagay na nabasag sa loob niya. Napansin ni Lucas na hindi na niya nararamdaman ang paninikip ng dibdib bago gumawa ng mga bagay na dati ay mahirap para sa kanya. Ang sensasyon ay nandoon pa rin, ngunit ito ay mas mahina, mas malayo at mas madaling kontrolin. Sa ika-30 araw, ginawa niya ang isang bagay na imposible para sa kanya noong unang araw. Tumayo siya sa isang entablado sa harap ng 200 tao at nagbigay ng isang talumpati tungkol sa kanyang kadalubhasaan. Walang mga slides, walang kodigo, siya lang at ang mikropono at ang kanyang pangako na hindi mag-aalinlangan. Naging perpekto ba ito? Hindi. Nautal siya ng ilang beses. Nakalimutan niya ang ilang bagay na gusto niyang sabihin. Ngunit nagawa niya ito. At sa sandaling bumaba siya sa entabladong iyon, hindi na siya ang parehong tao na umakyat doon. Pinatay niya ang bersyon ng kanyang sarili na takot sa mata ng iba. Naintindihan ni Lucas ang tunay na turo ni Musashi. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagiging pamilyar dito hanggang sa mawalan ito ng kagat. Ang tunay na mandirigma ay hindi ang taong walang takot, kundi ang taong tinanggap na ang takot ay bahagi ng biyahe. Ngunit hindi ito ang driver ng sasakyan. Ngayon itatanong mo, paano ko mapapanatili ang ganitong antas ng katapangan kapag tapos na ang eksperimento? Paano kung bumalik ang lumang ugali? Ang sagot ni Musashi ay hindi lamang tungkol sa isang beses na pag-atake, kundi tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang bawat segundo ng iyong buhay. Ngunit narito ang problema. Maaari mong sanayin ang iyong sarili na harapin ang mga partikular na sandali ng takot. Pero paano naman ang talamak na takot? Ang nakatagong takot na palaging naroon, bumubulong na hindi ka sapat, na magkakamali ang lahat at dapat kang mag-ingat. May sagot din si Musashi para rito. At ito marahil ang pinakamakapangyarihang teknik sa lahat. Tinawag niya itong Heijoshin, ang pang-araw-araw na isipan. Ang ideya ay simple ngunit nakakayanig. Dapat mong subukang panatilihin ang eksaktong parehong estado ng isip, anuman ang iyong ginagawa. Walang biglang pagtaas ng tensyon, walang madudulang emosyon. Isang tuwid na linya lamang ng kalmado at alertong presensya. Bakit? Dahil kung magre-reserba ka ng isang espesyal na estado ng isip para sa mga sandali ng pressure, sinasanay mo ang iyong utak na magpanik kapag dumating ang pressure na iyon. Sinasabi mo sa iyong sarili, iba ito, mapanganib ito, espesyal ito. At doon papasok ang emergency mode ng iyong utak. Ngunit kung ituturing mo ang isang tunggalian na kasing kalmado ng pag-inom mo ng tsaa, hindi maglalabas ng alarma ang iyong utak. Iisipin nito, isa lang itong normal na bagay, walang drama. Inilapat ito ni Lucas sa ganitong paraan. Itinigil niya ang nakagawian ng lahat bago ang mga mahahalagang pagpupulong o mahihirap na usapan. Ang pag-pressure sa sarili. Itinigil niya ang pagsasabi ng, importante ito, huwag kang magkakamali. Ang ganitong pag-uusap sa sarili ay nagpapaba-kaba lang sa iyo dahil sinasabi mo sa iyong utak na may panganib. Sa halip, bago ang mahahalagang pulong, wala siyang ginagawang espesyal. Hindi siya naghahanda ng sobra sa isip. Hindi niya sinusubukang pilitin ang sarili na maging matapang. Dumating lang siya sa parehong paraan ng pagdating niya sa pagsisipilyo ng ngipin o pagkain ng tanghalian. Walang drama, walang ritual, walang espesyal na pagtrato. Sa una, parang irresponsable ito. Paano ka pupunta sa isang pulong na nagkakahalaga ng milyon-milyon nang may parehong saloobin sa pag-order ng kape? Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Dahil wala ang ritual ng pagkabalisa bago ang pulong, dumating siya ng mas kalmado,
mas naroroon at mas mabilis makapag-react sa mga nangyayari. Inalis niya ang layer ng anticipatory anxiety na karaniwang nagpapatigas sa kanya bago pa man magsimula ang usapan. 3 buwan matapos simulan ang paglalapat ng mga prinsipyo ni Musashi, hindi na makilala si Lucas. Hindi dahil naging isa siyang robot na walang emosyon, kundi dahil winasak na niya ang siklo. Nakakaramdam pa rin siya ng takot. Siyempre, ngunit hindi na siya kontrolado nito. Natutunan niyang dumaan sa gitna nito sa halip na maghintay na lumipas muna ito. At narito ang bagay na hindi mo inaasahan. Kapag winasak mo ang siklo ng takot, ang mga tao sa paligid mo ay makakaramdam ng pagkailang. Sasabihin nila na ikaw ay padalos-dalos, mapusok o walang pakiramdam. Bakit? Dahil ang iyong kahandaang kumilos sa kabila ng takot ay naglalantad sa kanilang sariling hindi pagkilos. Ang iyong katapangan ay ginagawang mas kitang-kita ang kanilang pag-aalinlangan at masakit iyon para sa kanila. Isang kaibigan niya ang nagsabi, "Iba ka na, mas malamig ka na, parang hindi ka na tao." Sumagot si Lucas, Hindi na lang ako nakatigil, may pagkakaiba iyon." Namatay si Musashi sa edad na 62. Mag-isa sa isang kuweba habang isinusulat ang kanyang huling mensahe. Ang kanyang huling isinulat na mga salita ay, "Wala akong pinagsisisihan." 4 na salita lamang, ngunit naglalaman ito ng esensya ng isang buhay na ginugol ng hindi sumusuko sa takot. Kaya mo bang mamatay ng walang pinagsisisihan? Kaya mo bang tumingin sa likod at hindi makakita ng listahan ng mga bagay na hindi mo ginawa dahil natakot ka? Ang mga pag-uusap na hindi mo sinimulan, ang mga panganib na hindi mo kinuha, ang bersyon ng iyong sarili na hindi mo pinayagang lumabas. Karamihan sa mga tao ay namamatay na puno ng pagsisisi. Hindi dahil nabigo sila, kundi dahil hindi nila sinubukan. Ang seguridad ay hindi totoo. Iniisip mong ligtas ka sa loob ng iyong comfort zone, pero pinapatagal mo lang ang hindi maiiwasang sakit. Haharapin mo rin ang mga takot mo balang araw, maaring sa paraang pinili mo ngayon o sa paraang pilit na ibibigay ng buhay sa iyo kapag huli na ang lahat. Ang takot na iniwasan mo ngayong araw ay hindi mawawala. Lalago ito, mag-iipon ito. Hanggang sa isang araw, titingin ka sa likod at marirealize mo na ginugol mo ang iyong buong buhay sa paglilingkod sa isang hindi nakikitang amo. Si Lucas ay maaring hindi tunay na tao, pero kilala mo siya. Dahil si Lucas ay ikaw. Siya ay ako. Siya ang lahat ng nakaramdam ng paninikip ng dibdib bago gumawa ng isang importanteng bagay. Ang pagkakaiba ay ang ilang tao ay pinipiling kumilos sa kabila nito. Kaya, narito ang iyong pagpipilian. Isang desisyon na gagawin mo bukas ng umaga, sa susunod na araw, at sa susunod pa. Makikinig ka ba sa boses na nagsasabing, "Maghintay ka muna at susunod ka ba rito?" O kikilalanin mo ito bilang isang lumang mekanismo ng kaligtasan at kikilos ka pa rin? Hindi ka mahina. Hindi ka kailanman naging mahina. Nakulong ka lang sa isang siklo na tinukoy ni Musashi. 400 taon na ang nakalilipas. At ang daan palabas ay hindi ang paghihintay na mawala ang takot. Ang daan palabas ay ang pagdaan sa gitna nito ngayon. Ngayon din sa desisyong iyon na ipinagpapaliban mo. Si Musashi ay lumaban sa 60 tunggalian at hindi kailanman natalo. Hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil naintindihan niya na ang pag-aalinlangan ng siyang pumapatay, hindi ang espada. Huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan ang pumatay sa iyong mga pangarap. Se ese conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho, e deixe seu comentário aqui embaixo. At sabihin mo sa amin, anong takot ang lalampasan mo simula ngayon?
Maraming salamat sa iyong pansin. Hanggang sa muli.